Nakita ng taong bayan na napaka-solid. Ano ba yung pinakamabigat niyong dahilan sa pagtalikod sa kanya at pagiging kritiko ngayon? Personally, wala kaming naging problema ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung kami magkasama, even before siya naging presidente, and all the time that I was in Malacanang and serving as executive secretary. Subalit, hindi naman kasi ang loyalty ko sa isang tao eh. I campaigned very, very hard at lahat ng aking lakas at nalalaman patungkol sa isang matiwasay na kampanya dahil naniwala ako na magsisilbi kami ng tapat sa sambayan ng Pilipino. At pagka hindi na yun yung direksyon, ako ang nahihiya, Cheryl, dahil alam naman din ninyong lahat, with all humility, ako nakaharap eh. Ilang beses akong humarap sa napakaraming tao. Sabi ko sa kanya noon, at ito'y nasa libro ko rin, yung mga alingas-ngas, intrigahan, yung nagmumura sa likod ko, wala namang kaya magmura sa harapan ko eh. Nung nandoon ako sa Malacanang, mga hindi na pagbibigyan, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang magmumura na sa akin, yung 31 milyong Pilipino. Ibig sabihin, binigo natin sila. Ayaw ko. Ayaw ko. So kayo ba, ang sinasabi kasi tinanggal o napilitang nag-resign or talagang nag-resign? Nag-resign ako, Cheryl, because from Executive Secretary, meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. At prior to my appointment as Presidential Chief of Staff, ay napirmahan yung Administrative Order number 1. Yan ay officially released sa Malacanang Records Office. At yan ay nandiyan yan, naka-record yan. Kaya lang, wala nang dahilan na magtagal pa roon dahil hindi naman magbabago na yung direksyon tinatahak nila eh. Dahil nakialam na nga, yung lagi kong sinasabi na gustong maging Pangulo, wala namang mandato kahit iisang boto. Ayoko yun. At sino yan? Iisa lang ang Pangulo. Marami doon, marami doon. Madami doon. Astang Pangulo, walang mandato. Hindi pa pwede yun. Kinakailangan yung Pangulo mag-assert. Binuto ka eh. 31 milyong Pilipino bumoto sa iyo. Essentially, he was given a clean sheet. Sulat mo kung anong klaseng panguluhan ang gusto mo. It's a license to do good, not to oppress the people. Sir, but by that, are you implying na hindi siya nagsisilbing tapat and referring of course to the President? Kasi ito pong sabi niya, I think the other day, ang sabi niya about you, if he believes in what he is saying, why did he work for me? I did not work for him, Ed. I've helped him. Iba yung nagtrabaho ka sa isang tao, may sahod yun eh. Wala akong kinuhang pera sa kanila. And all the time that I was Executive Secretary, this you ought to know, wala akong sinahod, ni isang sentimo. You can check COA, you can check Malacanang. Pero so in that case, that's even more personal. So why did you work, why did you help him if in the end, did you get an epiphany of sorts among the other issues that have been coming up? For example, sir, you've called for a hair follicle test. That's one. Yes. Was that an issue even before as far as you were concerned? No. Also, what about the allegations of ill-gotten wealth of his family? Were these ever addressed as far as you were concerned to your satisfaction? Let's talk about the hair follicle test. Alam naman ninyo na ako yung naglabas ng kanyang negative drug test November of 2021. Mainit na mainit yan na pinag-uusapan. Ako rin yung unang sumagot sa isang kilalang radio station AM. Ako unang sumagot. In-interview ako maaga-maaga na gano'n. We don't feel alluded to. And then merong resulta ng drug test. Ako nagdala sa PIDEA. Dapat yun PIDEA lang eh. I made my call, no? Daling ko ng NBI, daling ko ng Camp Crame. You know why? Sabi ko, kaya mahirap na yan. Baka mamaya may mag-operate yung unit na merong Drug Enforcement Authority, madali ito, ma-set up, etc. Ganun ko siya pinagmamalasakitan. Binigyan ko ng kopya yung 3 ahensya. Ngayon, hindi mamatay-matay ang storya yan eh. Katangi-tangi, kanya lang yung storya yan eh. Nahihiya na rin ako din. Ang dami naniningil sa akin, baka naman peke yung pinakita mo o nagpakita ka ng peke. Ed, yung salita ko pwede mong panghawakan. Kanya pagka may ganyan, para matapos siya, wala ka namang pangamba, di magsailalim ka sa drug test, ganun kasimple. Para nang sa ganun, kung negative ka, edi salamat.
pwede pa rin panghawakan yung aking salita, yung kredibilidad ko hindi malulusaw. Ngayon, pagka ikay nag-positive, problema mo yun. Harapin mo yung problema mo. But sir, that's a hypothetical eh. You've known him for a long time. You, well, not work for him, but sabi nga, you helped him Yes. from way back. So I suppose you know his character, his what he does, how he thinks, all that. My ears were not, it's not a virgin. My ears, no. Naririnig ko yung usapin. But to be fair to him, yung sinasabing ba't hindi ko raw sabihin, to be fair to Bongbong Marcos, hindi ko siya nakita. Kagaya ni binibintang na iba na na-witness ko, hindi ko nakita. To be fair and to settle this whole issue, wala akong nakitang ganun. Wala akong nakitang ganun. Kaya nga para matapos na, para fair sa kanya, fair sa lahat, di sumiilalim ka, tapos ang storya. Ganun kasimple. And anyway, I stand by what I have said. Article 11, Section 1, public office is a public trust, and all public officials must at all times be accountable to the people. And it's the same article of the Constitution that they're using against their perceived critics or rivals in government. O sige, segue na ako from the Marcoses to accountability. Nabanggit na po niyo yan eh. Interested ako dun sa platform niyo, you want to lower the threshold for plunder, no? From medyo may maliit yun, 1 million. Baka katakot-takot maubos yung gabitan na natin. Sa buong kaibigan, 1 million. Nung mali ko na kasi si Attorney Vic, sabi niya pa 5 million. Kaya nagtaka ako, binaba niya na ngayon sa 1 million. May 500,000 yan. Sinusubaybayan ko rin naman yung column mo, Ami, at galit ka rin sa mansa, nag-expose ka rin ng mga corrupt. Ang totoo naman talaga, kahit ang ordinaryong tao sa kalsada, galit sa corruption dahil sabi ko nga, yan ang alpha and omega ng maraming kahirapan nating Pilipino. And yes, the last time I was a guest ni Miss Cheryl, ay 5 million 5 million ba tayo nun? Wala pa dyan yung anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal bicameral conference committee report. Sinasalaula pati yung proseso ng pagpasa ng budget 28 items blanco na nagkakahalaga ng 241 billion. Kaya sabi ko, ibaba na natin ito. Kung bababa mo lang din, baba mo na ng 1 million. And I think it will be a deterrent. It will serve as a great deterrent sa mga magnanakaw. And I believe, hindi na ipapasa yung posisyon sa kamag-anak Bakit? Nakaambay yung plunder Pagka kumati-kati ka may mot, nakialam ka riyan And then after that, I was saying, and I'm still advocating for it, balik natin yung death penalty doon sa lahat na makakasuhan at mapapatunayan na guilty sa kasong plunder. Nang sa ganun, hindi mo na pag-aari yung pwesto. Bakit? Hindi mo naman siguro gustong mabitay yung anak mo, yung asawa mo, yung mga sino pa sumunod sa iyo. Dahil wag mo nang pakialaman yung pera ng gobyerno. Yung death penalty, isang pinakamalaking hindrance dyan. Well, we are expecting very strong pushback from the Catholic Church, of course. Paano po yung haharapin yun kung sakasakali? Because you are advocating, hindi ba kayo nag-aalala na maapektuhan yung kampanya niyo ngayon? Hindi. Dahil sinasabi ko lang naman yung totoo at nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Sinasabi sa mga banal na kasulatan namin, huwag kang magnakaw. Hindi naman sinabi na huwag kang magnakaw at huwag mong paabutin ng 50 million. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Whether isang sentimo o 50 million. Simple lang naman yung Biblia di pasimplihin din natin yung batas ng tao. Now I'm talking about the death penalty. Yes. Huwag kang magnakaw and then yung death penalty isunod natin dahil kada pisong ninanakaw, kinabukasan ng batang Pilipinong ninanakaw din Kada pera na linalabas natin sa budget na ninanakaw, ilang bibigyan na hindi nakakakain ng tama. Yun ang ating labanan. Let's get real. Ang problema natin talaga korupsyon Bata pa ako, yan ang naririnig natin. Hindi naman nabawasan nag-escalate pa Yes, sir. And we all agree. Pero sir, my question is this is it the punishment, death penalty for 1 million pesos to be plundered, or is it the enforcement? Kasi in all those cases that we have the death penalty, ang mga na-death penalty talaga. Mahirap, sir. Respectfully. Si Pangulong Erap was convicted of plunder. Of course, wala na death penalty noon. But and even then, na-pardon pa. So, you have that. Yeah. Inaral ko rin naman yan na with all due respect to you,
hindi pwedeng maging sukatan yung huling death penalty dahil isa lang naman ang nasentensyahan pagkatapos nung sinuspindi. Echegaray. The last one was si Leo Echegaray. After that, tinigil agad eh. So how can you measure the success of a particular law meeting out death penalty kung isang beses pa lang? Hindi magkakaroon siya ng epekto eh. Let it run. Hayaan mo lang. Bakit sa Singapore meron pang ganun? Napakayaman. Bakit sa Vietnam ganun para malabanan ng korupsyon? Well, so clearly they're more efficient when it comes to enforcement of their laws. My question is that is it the punishment, is it lowering it, or is it fixing the law so that it's, or fixing the enforcers, so that you really get to catch the people? Pagka nakasuhan ka ng plunder na 1 million, halimbawa yung threshold, hindi mo pwedeng sabihin pag naging final na yung hatol sa'yo na hindi ka binigyan ng due process. Bakit? Walang nagnakaw sa gobyerno na mahirap. Una. And you're going to get the best law firm or lawyers to represent you. Nandiyan na magta-trial kayo sa RTC o Sandigan Bayan. Pag natalo ka dyan, mag-a-appeal yan eh. All the way sa kung ano-anong korte hanggang Supreme Court. Pagka umabot ka sa sukdulan, guilty ka sigurado. So wala tayong debate dun. Kung sino mahahatulan yan, all the way to the Supreme Court, guilty ka. And then this is the penalty that should be meted out. Pero sir, but my question nga is, how do we make sure that we catch the right people and not have all these people slipping through the cracks? Kasi the justice system in this country clearly is on the faulty side, as well as the enforcement system in the country is clear on the faulty side. So, yun po. I understand where you're coming from na kailangan ng mahigpit na parusa at sa mas mababang threshold. Pero yung panghuhuli sa kanila... Baka may proposal din kayo to improve the judicial system kasi yan ang problema. Or the enforcement system. And for criminal justice system. Talaga naman, dapat lahat yun, the whole gamut. And of course, the media, yung fourth estate, will play a big role in the community. Kasi nga, kasama yan sa pillars of our justice system. Di ba? Yung aktibo, vigilant, nagsusumbong, nagmamatsyag, kailangan yun. Yung media at saka yung ordinaryong tao. Otherwise, I agree with you. Magtatakpanan yan. Di ba magtatakipan yan? Pareho eh. Hindi yung pinakamataas na posisyon ang naiipit, Yung mga nakapukpok, yung mga nasa ilalim, yung mga... Oo, kaya ganyan din daw, ayaw na pumirma ng lahat kasi sa kanila ang bagsak. Maganda rin yun, di ba? Pagka ayaw ng pumirma ng ilalim, kasi mapipilitan yung ibabaw na magtino. Wala nang gusto magpagamit sa iyo eh. Gagamit mo palagi. I think mabuti rin yun na mayroong ganyang serious na parusa at ibaba natin yung plan para lalo walang kumilos. Yung mga empleyado, hindi ako naniniwala na gusto nila yung nakawan eh. Kaya lang, employment driven sila eh. Pag hindi ka tanggalin kita. Pipirma ka na lang, papagamit ka na lang. Pero pag pinalakas natin yung mga batas na kaukulan dyan sa corruption, I think, lalong magiging vigilant itong mga to. I'm sorry sir, hindi ko kaya ito. Ako mabibitay dito. Baka yung pa magsumbong.